Hisense 50 inches. Wala daw power ang problema. Check natin, to saksak natin. Okay, naka-plug in na yan. So walang red standby indicator light. So wala talaga siyang power. Kahit anong pindot mo dyan, walang standby. So no power. Tara, umpisa natin, buksan natin to. Okay, yan ang kanyang model number. So meron pa siyang warranty seal. Yan, hindi pa nabubuksan, tayo pa lang ang bubutas niyan. Okay, ayan. Tayo pa lang ang bumutas. Okay, bali ito, nabuksan na natin. Ito yung kanyang PSU. Ito yung kanyang mainboard, napakaliit lang oh. Tingnan niyo yung kamay ko. Oh, parang isang kamay ko lang yan oh. Liit. So, umpisahan ko muna tong check. Dito ako may mga lumulobong capacitor. So wala naman siya mga lumobong capacitor. Wala ding putok. Okay, wala ako nakikitang putok. So next na gagawin natin dyan ay magkitest tayo gamit ang tester. Okay, bali nagpalit tayo dito ng 1117 1.8 dahil kanina nung nagka-power na siya kanina ay bigla siya nag-shutdown. Tapos yung chinek ko, meron siya nababasa rito na 0.8. Ito kasi kapag naka-power on na 1.8 yan. So kapag naka-power off yan, off natin, sukat natin yung voltahe niyan. Dapat yan wala tayong masusukat na voltahe. Ayan, 0 lang dapat. So kanina meron siya nasusukat na 0.8. So hindi siya makapag-trigger ng oscillation. So ito, naka-standby ulit yan. Power on ko sa remote. Ayun, nag-blue na siya, nag-blink. So tignan natin yung backlight, iilaw yan. Ayun, umilaw na yung backlight niya. So check natin yung kanyang 1.8. Okay, saktong sakto. So nagpalit tayo ng 1.8 niyan. Nasaan na ba yun? Ito, buti na lang meron tayong laging handang pyesa sa 1.8 na yan. Nasaan na nga ba yun? Ito. Yan, lagi kayo magkatabi ng 1117 na 1.8 saka 1117 na 3.3. Okay, kasi yung 3.3 na yan, ito yon, yung 1117 3.3, ito yon. Yan. Okay, input nyan 5 volts. Yan, parang 1117 1.8 din. Yan ang output 1.8. Ang input nyan ay 5 volts. Yan, okay. So okay na yan. So magpa-final test tayo. Okay, final test tayo. So ito, plug in natin yung unit. Okay, naka-plug in na yan. Check natin kung meron siyang indicator light. Okay, meron na siyang indicator light. So power on natin sa remote. Yan, nag-blue na, nagbi-blink yung blue, naka-red. Tapos ayun, lumabas na yung kanyang logo na Hisense. Okay. Okay, yan, naka-input siya ng HDMI 2. So wala tayong signal ngayon. So yan, hindi pa natin nakalikot ang menu niyan. So mapansin nyo, nakalagay pass the signal. So nasa ano lang yan, nasa setting lang yan. Baguhin lang natin yung kanyang language. Okay, ayun o, kita nyo na from Francis, Portuguese, yan, English. Okay, pwede rin natin ano din, ibahin yung mga setting yan. So ayan, signal na siya. Medyo pinahirapan lang ako kasi
Power supply lang yung unang problema niyan. Tapos nung magka final test na ako, biglang lumabas lang ng konti yung picture, tapos biglang nag standby ulit. Siyempre pag mga ganon, kompleto naman yung ating voltahe sa power supply. So proceed naman tayo sa mainboard. Yun nga, mainboard, yung kanyang 1117 1.8. Okay, input 5 volts, out nun 1.8. Yan. So kailangan ko pa bang lagyan ng video yan ng USB? So okay, sige, lagyan natin USB. Pause ko muna. Okay, yan, lagyan ko na siya ng USB. So mag-play tayo ng movie. Dalawa lang naman ang aking pan-testing dito eh. Okay, yan. Malayo tayo para kitag-kita. Yan. Pagningi mo. Yun. Okay na ang unit ni customer. Lilinisin na lang natin yan, tapos papapick up na natin sa customer. Okay? Sana may natutunan kayo dyan guys sa aking medyo hindi naman talaga sabihin natin tutorial na repair, no? Pero may idea kayo. Okay? Alright.